Naisip nyo na ba kung paano kaya kung ang isang buong bayan mismo ang magsusulat ng sarili nilang kasaysayan? Yung hindi lang tungkol sa mga petsa at lugar, kundi tungkol sa puso at kaluluwa ng mga tao doon. Ngayon, titingnan natin kung paano yan ginagawa at kung ano mga pambihirang kwento ang lumalabas kapag ang komunidad na mismo ang nagkukwento. At itong ideya na to, na ang pagkwento ng sariling kasaysayan ay parang isang paraan ng paghilom, yan mismo ang sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Sige, himayin natin to. Ano nga ba talaga itong cultural mapping? Well, isipin nyo, hindi lang ito basta paggawa ng mapa. Ito yung proseso kung saan ang mga tao sa isang lugar mismo ang nagdodokumento ng lahat ng mga kwento, ng wika, ng mga mahahalagang lugar. Paraan nila to para angkinin at ibahagi ang sarili nilang pagkakakilanlan. At yan yung pinakamahalagang parte. Para bang yung buong bayan nagsusulat ng sarili niyang talambuhay. Sila yung bida at sila rin yung manunulat. Para mas makita natin kung paano to gumagana, lumipad muna tayo sa Pilipinas, partikular sa Tagkawayan, Quezon. Dito kasi may ginawa silang cultural mapping project at sa pamamagitan ng isang libro, parang binuksan nila ang mismong kaluluwa ng bayan nila. At sa pagbukas natin ng libro ng Tagkawayan, ang unang kabanata tungkol sa dalawang babae. Magkaiba man yung landas na tinahak nila, iisa lang ang kanilang misyon, ang bigyan ng kaalaman at kapangyarihan ng kanilang komunidad sa pamamagitan ng edukasyon. Ayan, makikita nyo. Sa isang banda, nandyan si Eulalia, Madam Lola Villaseñor, isang haligi ng pribadong edukasyon. Sa kabila naman, si Pilisa Tadique, isang kampyon ng pampublikong edukasyon. Dalawang landas, pero iisa ang puso ng kanilang ipinaglalaban. Grabe yung naging impact ni Madam Lola. Hindi lang siya basta nagtayo ng paaralan, no? Nagtayo siya ng isang institusyon na kilala sa kahusayan na hanggang ngayon humuhubog pa rin sa mga susunod na henerasyon ng mga taga-Tagkawayan. So, habang si Madam Lola ay nagpapalakas sa private sector, si Pilisa Tadique naman sinisigurado niyang walang naiiwan sa public sector. Dahil sa kanya, mas maraming bata, mayaman man o mahirap, ang nabigyan niyang pagkakataong makapag-aral. Okay, mula sa dalawang haligi ng edukasyon, lipat naman tayo sa isa pang kwento. Ito naman yung kwento ng isang taong simbahan na naging boses para sa mga walang boses, lalo na sa panahon ng matinding kaguluhan. Alam nyo, ang misyon ni Monsignor Formarejo nagsimula sa konkretong aksyon. Nakita niya yung kahirapan sa paligid niya, kaya ang ginawa niya, nagtayo siya ng kauna-unang kooperatiba sa bayan. Isang paraan para bigyan ng pinansyal na tulong at kapangyarihan ang mga kababayan niya. At hindi lang yan sa papel o salita, talagang literal, sarili niyang mga kamay ang ginamit niya. Siya mismo yung nagbuhat ng mga bato mula sa ilog para lang maitayo yung groto ng bayan. Yan ang lider na namumuno sa pamamagitan ng halimbama. Pero dito talaga, sa gitna ng takot at karahasan noong dekada 70, dito mo makikita yung tunay na tapang niya. Hindi siya nanahimik. Matapang siyang tumayo at nagsalita laban sa mga inhustisya kahit sino pa man ang gumagawa nito. Sa madaling salita, ginawa niyang isang tunay na kanlungan ang simbahan. Isang ligtas na lugar para sa mga inaabuso at isang matibay na boses para sa mga pinapatahimik. Noong panahon na takot ang lahat, siya yung naging lakas ng loob. Ang gaganda ng mga kwento, di ba? Sobrang powerful. Pero ang tanong, paano natin sisiguraduhin na hindi sila makakalimutan? Dito na ngayon pumapasok ang teknolohiya. Kasi sa panahon natin, yung mga legasiya nila, hindi lang basta iniingatan, binibigyan pa sila ng bagong buhay. Ito yung konsepto ng content ecosystem. Isipin nyo yung libro ng cultural mapping, hindi yan yung katapusan. Sa halip, para siyang DNA or source code ng kwento ng isang bayan. At mula sa DNA na yon, pwede kang gumawa ng napakaraming bagong kwento para sa iba't ibang tao sa buong mundo. So paano ba ito ginagawa? May proseso yan, mula sa pag-validate ng mga kwento kasama mga nakakatanda hanggang sa pag-oorganisa nito sa isang digital database. Pagkatapos, yung mga mananaliksik at artists gagawin na itong mga video, articles o lesson plans at huli ikakalat na ito sa iba't ibang digital channels. At dito na nagiging exciting. Kasi yung isang kwento, pwedeng mag-iba-iba ng anyo.
Pwedeng maging documentary sa YouTube para sa mga nasa abroad. Pwedeng maging heritage challenge sa TikTok para sa mga kabataan. O kaya naman isang podcast interview para sa mga educators. Ang galing, di ba? At ang resulta, hindi lang ito tungkol sa pag-alala sa nakaraan. Ang totoong epekto nito ay nasa paghubog ng hinaharap mula sa pagtuturo sa mga paaralan, paggabay sa turismo at pagkonekta sa mga Pilipino kahit nasaan man sila sa mundo. Pinapatibay nito ang pagmamalaki ng isang komunidad sa kanilang pagkakakilanlan. Yung mga kwento mula sa Tagkawayan, pinapaalala nila sa atin na bawat komunidad, bawat barangay, bawat pamilya ay may sariling mga bayani, may sariling mga guro at tagapagtanggol. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kung isusulat ang kwento ng inyong lugar, sino kaya ang mga bida? Sino ang mga bayaning dapat nating kilalanin?